bayan at ng hari niyang hinirang. Ang kawan niya ay iingatan, basbasan habang buhay. Ang ating misa ay pinamunuan ni Reverendo Padre J. Francis Flandes, SBD. Magsitayo po tayong lahat at samahan natin ang koro sa pambunga ng awit. Sa ating mga panalangin, nag-isama ang intensyon ni Kay Catherine Wong, Ibonchen family, Lucy Guan Rinilao, John Anansi, at para sa kagalingan ni Teresa Tasyongko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Huwag kayong matakot. Ito ang mga salitang binabanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Huwag tayong matakot sa mga taong nakatuon sa paggawa ng masama sa kapwa. Si Jesus, ang ilaw na napapawi sa kadiliman ng ating mga kasalanan. Manalig tayo sa kanyang pag-ibig kahit pa tayo'y kinukutya at minamaliit ng mga ganid at bulaan. Kumapit lamang tayo kay Jesus at maging totoo sa ating mabuting hangarin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal at paghaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Nagpapatuo ang propetang si Jeremias sa kung paano iniligtas ng Diyos ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatalik kong kaibigan, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantian. Subalit, ika'y nasa panig ko, poon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang puon, inyong purihin ang puon. Sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyo'y ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa mapagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo, tugon. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, o poon. Sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin.
Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Tugon, Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Tugon, Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ikalawang pagbasa. Ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos ay di hamak na higit kaysa pagsuway ni Adan. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Hesukristo, ang makabagong Adan, tayo'y pinagindapat sa harap ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandaang loob ng Diyos ay hindi nadihamak kaysa sa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan ng marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandaang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa banal na ebanghelyo. Kayo at ang Espiritu ang siyang nagpapakatutuo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat,
Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, pagsiupo po ang lahat. Kung natanda natin yung Ebanghelyo last Sunday, ano yung Ebanghelyo last Sunday? Ano ang Ebanghelyo, Your Honor? Di ba yung pagpili ng mga alagad, no? Yung 12 disciples at sila'y pinadala para mag-mission, ipaliwanag, no? Yung mabuting ang salita ng Diyos, ipalaganap ang kaharian ng Diyos. No? So yun ang background dito sa Ebanghelyo. Di ba ang sabi nga ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga tao, walang natatago na di malalantad. So pinaghandaan sila. Dahil bago sila nag-mission, sila muna yung mga alagad. Tinuturuan sila ni Jesus, baka sa isang tabi, sa tago. Pero sabi ni Lord, pag nandun na kayo, anong sinasabi ko sa inyo, sabihin nyo rin sa mga tao. I-share nyo rin. That's why huwag kayong matakot, no? Yung mga pumatay. Kasi pag nag-mission kayo, sigurado na may mga tao na hindi kayo tatanggapin and you will be persecuted. Huwag yung katakutan ang pumatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay sa kaluluwa. Kasi they will be persecuted. So ito yung context, no? Na yung tinuturo ni Lord ngayon, paglabas nila, sabihin nyo. Okay? Yung tinuturo, naririnig natin ngayon, or mamaya ni preaching ni brother, paglabas natin maya, pagbalik sa bahay, kung makita yung ating mga kaibigan, i-share nyo. No? Pero natakot tayo, baka malito, o sabi nga, huwag matakot. That's why pag binasa ang salita ng Diyos, pag pinaliwanag ang salita ng Diyos, makinig. Para meron tayong confidence, ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Dahil ang pagpahayag, ito yung role natin bilang disipulo, bilang alagad ng Panginoon. Pero natatakot tayo. Salita ng Diyos, bakit, di ba? Yung iba natatakot, ibahagi yung salita ng Diyos, ang katotohanan. Bakit kayo natakot? Pero kung chismis, walang takot yan. Mga chismis, ganun. O nagyabang pa yan pag chismis. Pero ito salita ng Diyos, bakit tayo matatakot? Okay? So sana babaguhin natin yung mentality natin. I-share ko mamaya, no, yung salita ng Diyos. Hindi na yung narinig ko, baka chismis lang yun. Hindi to totoo yun. Okay? So bilang Kristiyano, no, that's why, kung iwan ko ba, bakit pag mga chismis, masarap pakinggan, ano? No? Pero pag salita ng Diyos, parang naboboard. Yung iba nga, pag sa misa, homily, natutulog, naboboard. Pero pag chismis, gising na gising, ganyan, no? Totoo kayo. So, again, ito yung hamon sa atin. People, pag nagsalita ng Diyos, sabi nga dito, baka i-persecute tayo. Pero huwag kayong matakot, i-discourage ka. Kasi they can destroy you, discourage you, pero they cannot destroy yung kaluluwa mo, yung spirit. No? So ito nga bilang, di ba, migrante, basi hirap na, pero dahil nandun pa rin yung fighting spirit, no? Hinayanan, yung mga, sometimes yung mga maanghang na sinalita ng amo natin, pero dahil doon sa fighting spirit, nakasurvive tayo. So, ganoon din sa pag-mission, no, ng buhay natin. People may discourage us, di ba? Nag-invite, magsimba tayo, in-ignore lang tayo, pero we have to persevere. Dapat meron tayong, sabi nga, fighting spirit para sa kahayag ng Diyos. No? Okay? Na i-persevere natin ang pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Yung sabi din dito na tayo bilang alagad, no? In context naman, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, no?
Importante kayo. Alagaan ko kayo. Huwag kayong matakot. Alagaan ko kayo. People may persecute you, pero huwag kayong matakot. Sabi ng Panginoon, hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayon man, kahit isa sa kanila, hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Di ba, yung mga maya, anong mas importante, maya or tao? Sabi nga ni Lord, ito hindi ganito, importante masyadong maya, mga ibon, inalagaan na ni Lord. How much kayo pa? Ikaw pa. Tingnan mo nga katabi mo. O yan, di ba? Mahal ni Lord yan. Di ba yun nagsabi dito? Okay? Kung ang mga hayop, tingnan mo kapatid mo, hayop ba yan? Yung mga ibon, di ba? Yung mga hayop, mga ibon, inalagaan ni Lord. Sinabi sa kanya alagad, kayo pa, aalagaan ko kayo. Maybe people, ang mga tao, papahirapan kayo physically, pero walang makasisira sa kaluluwa nyo. Okay? Na ganun din sa buhay natin. No? People may discourage us, pamilya, relationship, but do not allow them to destroy your relationship with the Lord. Okay? Iniwanan ka man, may problema sa pamilya, but do not be discouraged na matanggal or masira yung relationship mo sa Panginoon. Because sometimes, pag may mga problema na sa pamilya, relationship, nadadamay na si Lord. Lord, bakit Lord? Siya yung pinakamamahal ko, Lord. Bakit ba, Lord? Ayaw ko na magsimba, Lord. So but, yun ang sabi ng mga alagad. Sabi ni Lord sa kanyang alagad, ipipursue kayo. But wag yung hayaan, yung persecution na yan, ang sisira sa kaluluwa mo. Huwag mong hayaan yung mga problema sa buhay mo sisira sa relationship mo kay Lord. Tanda natin, mas importante yung maya, tayo pa kaya. May gantimpala. Pag hindi ka give up kay Lord, may gantimpala. Diba? O sabi mo sa katabi mo, huwag kang give up. Yan, may gantimpala. Diba? Sabi gayon, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog, di ba? Kung hindi kalooban ni Lord. Okay? Wala. Ibig sabihin, lahat ay para sa Panginoon. Okay? At sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao, di ba sabi ni Lord, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama. Okay? So maganda. Kung proud ka sa pananampalataya mo, you die for the Lord, sabi ni Jesus, sa harap ng Ama, kilalanin ka rin. Okay? Yun ang ibig sabihin, maging saksi ka sa pananampalataya mo. Maski nandun yung mga pagsubok, trials, huwag kang give up sa pananampalataya mo. Kasi pag hindi ka give up, tatanggapin ka ni Lord doon sa harapan ng Ama. Di ba dito, kung napakinggan natin yung unang pagbasa, nakinig ba kayo sa unang pagbasa? Totoo? Ano ba yung unang pagbasa? O anong nangyari kay Jeremiah? Ha? Anong nangyari sa kanya, di ba? Daldahan, yung mga iniwanan siya, pinipersecute siya, pati kaibigan niya, di ba? Pero, hindi siya gumigive up. Si Jeremiah, yung propeta, patuloy siya sa naging saksi sa kanyang pananampalataya sa pagmamahal ni Lord. Para bang feeling na mag-isa na lang siya. Pero tuloy pa rin si Jeremiah. Sometimes yung buhay natin bilang migrante, sometimes sa feeling natin mag-isa na lang tayo. Pero wag tayong gi-give up. Tulad ng propeta, hindi gumigive up kay Lord. Dahil pag hindi ka give up kay Lord, dahil hindi tayo i-give up ni Lord. Ito nga yung dahilan, bakit siya nandiyan sa cross, dahil hindi ka gini-give up ni Lord. Maski ano yung nakaraan mo, ano yung nagawa mo, ano yung pagkakamali, hindi ka gini-give up ni Lord. Dahil mahal tayo ni Lord. Okay? At yun ang gusto ni Lord.
na sana huwag tayong give up sa ating pananampalataya. Walang ibang daan sa kaligtasan kundi sa pamamagitan kay Kristo lamang. Okay? So, yun ang hamon, no? Sa at pagbasa this Sunday, no? Na yung mga alagad ay nagsisimula na sa kanilang pagmimisyon at doon nga sa pagmimisyon, ipahayag ang mabuting balita. Huwag matakot. Siyempre, yung mga alagad, mangingisda, hindi naman talaga sa nag-aral ng Torah, the Scripture, matatakot talaga, papunta na doon, di ba? Tulad tayo. No? Pero sabi ni Lord, huwag kayong matakot. Di ba? Gagabayan sila ng Banal na Espiritu Santo. And people, hindi lahat tatanggapin, hindi makikinig, huwag matakot, tuloy lamang. Because the best proclamation, the best preaching, yung pagsasabuhay. Okay? Maski nag-utal-utal, no? Hindi masyado yung pag-proclaim. Pero sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, yun ang the best proclamation. Tulad ni Saint Francis, no? This year, we celebrate yung 800 years, no? Death of Saint Francis. No? At sabi doon, yung buhay pa siya, sinabi sa kanyang mga alagad, kasamahan, pupunta doon sa market, pupunta doon sa palengke, mag-proclaim tayo, mag-preaching tayo. Sumunod yung mga kasamahan niya. Sumunod kay Saint Francis. Alam mo ba yung habito ng Franciscan? Di ba? Naka-brown, tapos naka-sandal, o lakad-lakad doon sa market. No? After 30 minutes, sabi ng kasamahan niya, Master Francis, akala ko mag-preaching tayo. Lakad-lakad lang tayo dito. Sabi ni Saint Francis, yung ginagawa natin, preaching na yan. Ibig yung simpleng pamumuhay, no, tapat na pamumuhay, yun ang preaching. Okay? Ibig sabihin, pag sinasabuhay natin yung ating pananampalataya, nagpipreach ka. Nakita ka lang, no, na naging tapat sa pagkakatoliko mo, Kristyano, nagpipreach ka na. Di ba may kasabihan? Action. Yung action mo, mas powerful yan. No? Kaysa salita. No? Ginawa mo, sinasabuhay mo. Yun ang sabi ni St. Francis, yun ang preaching. Okay? That's why, yung mga alagad, huwag kayong matakot. No? Alam ko, mangingisda lang kayo. Hindi kayo sanay, no, na magsalita sa maraming tao. Pero huwag kayong matakot. Kung ano lang narinig nyo, pero isabuhay nyo yung pananampalataya nyo. Diba? Yung early Christian community, sabi nga doon in the Acts of the Apostles, see how they love each other. Yung nakita yung mga early Christian nagmamahalan, lalong dumami yung kanilang sumapi doon sa Krisyanong pamumuhay. Okay? So ganun din, yung community natin, sana maging modelo. No? Kung sinasabuhay natin yung ating pananampalataya, pag nakita ka doon sa market, no? Dala-dala yung rosaryo mo, alam mo, na-inspire talaga niyan. Yan, pupunta ng Saikong El Shaddai, sister, pwede ba ko sasama sa'yo? Preaching na yun. Hindi ka nagsasalita. Pero sa pamumuhay mo, nakita ka, simpleng pamumuhay. Maski may kasama ka, tahimik ka lang. Yung katabi mo, nagchismisa na, pero ikaw tahimik lang. Alam mo, sister, na-inspired ako sa iyo. Kasamahan mo nagchismis na, ikaw parang tahimik lang. Saan ka nagpupunta? Sa Saikong. Pwede ko sasama? O, sama ka dito. Marami ding chismosa doon. Joke. Pero sinichismis yung salita ng Panginoon. Amen? O, hindi naman naninira. Pero sinishare yung salita ng Panginoon. Okay? So, dito, huwag matakot. Bilang migrante, huwag matakot. Pag sometimes, pag may opportunity na magsalita about salita, yung Word of God, i-share nyo sa amo nyo. Diba? Sometimes natatakot tayo. Takot ako kasi si Sir, lawyer yan, doktor yan, natakot ako. Pero Lord, gamitin mo ako, Lord. Sa pamamagitan ng salita mo, Lord, sana maliwanagan sila, Lord. Sana makita ka, Lord. Kasi may mga amo natin, walang religion.
O, may mga kuan man, hindi nagsisimba. Lord, yung powerful mo, Lord, I'm ko, Lord, huwag matakot. Di ba? Tulad ng mga alagad. Itong sinabi ni Lord sa atin. O, may grantee tayo, nagtatrabaho sa kanila, huwag matakot. Sir, di ba, problema na si Sir, si Ma'am. Ma'am, huwag matakot, Ma'am. Sabi nga sa gospel, Ma'am, inalagaan ngayong Maya, Ma'am. No? Ikaw pa kaya, Ma'am, mukha kang agila, Ma'am. O, joke lang. Baka, baka, baka mamaya, magtaka si Ma'am. O, Ma'am, di ba, mga ibon. Tayo, Ma'am, magtiwala lang tayo kay Lord, Ma'am. O, di ba? Opportunity niyan. Okay? Pero sa'yo, natatakot tayo, baka magkagalit si Ma'am. Lord, sana hindi siya magalit, Lord. I-share ko lang yung salita mo, Lord. I-share. So, ito yung opportunity natin. No? Bilang kasapi ng simbahan, bilang binyagan, tayo rin ay mag-mission. Huwag matakot kung sino yung kaharap, yung amo natin. But if the Holy Spirit tinawag ka, ibahagi ang salita, mag-inspire ka, sabihin mo. Walang imposible kay Lord. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalat ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Sumampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang pawarito, huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos samang labis na nagmahal sa sangnilikha, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Taglay ang pagtitiwala, manalangin tayo, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, religyoso at religyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng iyong pag-ibig at habag, O Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa naming isara ang aming puso at pagsikapan nawa naming makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa kapayapaang walang hanggan, kapiling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa komunidad ng El Shaddai, Panginoon, panatilihin nawa sa aming puso na masunod ang kalooban mo at misyon mo para sa kaligtasan ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa utin ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Akala na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumi, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kaludan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at buong sambayang niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadilasayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanyang nang higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin. Ang iyong kasiyahat, ang iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, ustos na lumalaki ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Stephen naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen,
Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik mo natin sa dali at sa tahimik. I-surrender natin kay Lord yung ating mga takot, mga pangamba sa buhay, yung ating mga problema. Hindi kalooban ni Lord na mapuno ang buhay natin sa takot. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, napayo natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa walang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para lang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Diyos ay naasahan ng tanang nangabubuhay pagkat siya ang nagbigay ng pagkain kailangan lagi at Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tangulang. Sa Diyos lamang napapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula aking pag-asa at kaligtasan. Ika'y puno ng kabutihan, pastor ka, nagmamahal sa kawang inaakay sa lumihan, pastulan. Tupay hanap kong umawaglit sa Diyos lamang napapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula aking pag-asa at kaligtasan. magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at tugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years, and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in the joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng mga grasya na tanggap sa banal na misa. At tinatawagan po yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan o anibersaryo sa kanilang kasal sa buwan na ito na magpunta po sa harapan para sa special na panalangin. Maraming salamat po. Happy Father's Day sa lahat ng father. Kasali ko. Yung nag-birthday, wedding anniversary, come forward. Panginoon, ikaw ang buhay at kalakasan. Ikaw ang aming amang mawain at mapagmahal. Kami ay nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Basbasan at pagpalain mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa buwang ito. Naway maranasan na lang iyong pagpapala. Gabayan at pagpalain mo sila sa kanilang trabaho at ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, na sila'y naging bahagi sa aming komunidad. Gamitin mo sila para sa iyong kapurihan at sa iyong kaharian. Ikaw ang naglikha sa amin at may magandang plano ka sa aming buhay. Gabayan kami at din ang iyong kalooban. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at pagtibayin ang kanilang kalooban naway sa pamamagitan ng iyong grasya, malampasan nila ang kanilang mga suliranin at pagsubok sa buhay. Bigyan mo sila ng kalusugan at kalakasan. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya. Naway ang pagmamahalan at kapayapaan ang maghari nawa sa kanilang pamilya. Gabayan mo sila at ilayo sa lahat ng masama. Basbasan mo sila at pagpalain. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! At sa lahat ng mga tatay, tomorrow Father's Day. Yung tatay, come forward. Yung mga tatay. Mga tatay, come forward. Yung mga fathers. Father Brother Stephen. Father Ama Stephen. naming makapawain at mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Sa araw na ito, aming pinagdiriwang ang karawan ng mga ama, Father's Day. Kami nagpapasalamat sa aming mga ama na nagbigay buhay at nagabay sa amin. Diyos Ama, kung meron kaming hinding maganda o mapait na karanasan sa aming mga ama, bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad
Naway amin silang mapatawa dahil ikaw ang aming amang nagturo sa aming magpatawad. Nagpapasalamat kami sa aming mga ama na naging mabuti at mapagmahal at nagsakripisyo sa amin. Basbasan mo ang mga tatay, ang mga ama na sa harapan ng iyong banal na altar. Gabayan mo sila sa lahat sa kanilang paglalakbay. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan. Ilayo sila sa lahat ng masama at tukso. Naway maging tapat sila at maging totoo sa kanilang pamilya at lalong-lalo sa iyo, Ama. Tulungan mo sila sa kanilang pagiging ama, naway sila'y maging larawan ng iyong pagmamahal at pag-aaruga sa amin. Iniling namin ito sa ngalan ni Jesus at sa ng Espiritu Santo, isang Diyos magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Tayo rin. Magso kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namahay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahal, naglilingkod sa kanino man. Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. 5 minutes break.